Anong klaseng hayop o tao ang kayang gumawa nito? Hindi magagawa ng tao o hayop ang ganyang katakot-takot na pagpaslang. Halimaw. Halimaw sigurado ang may gawa niyan. Alam mo bang simula nang bumalik siya rito, doon na nagsimula ang maraming pagpaslang. Patuloy lang ito. Hindi kaya siya ang tinatawag na balasik ng Samar? Pero paano mangyayari yon? Tubo rito yan. Dito yan pinanganak at lumaki. Yun nga lang wala tayong kaalam-alam kung ano bang nangyari sa kanya sa pinuntahan niyang lugar. At tama ka, pagbalik nga niya rito doon na nagsimula ang mga paslangan. Isa ako sa mga dating tauhan niya at napapansin ko yung kakaibang nangyari sa kanya. Nag-ibang kanyang ugali. Nakapagtataka. Dahil gabi-gabi may pinapaiwan siyang isa o dalawa sa aming lahat ng mga tauhan niya. Kinabukasan, malalaman namin na yung mga naiwan na yun, sila ang nabiktima ng balasik ng Samar. Bago po natin simulan ng kwento mga ka-DM, maaari po ba akong humingi ng subscribe, like at comment po sa inyo dyan? Yun lamang po napakalaking tulong na para sa ating channel. Maraming salamat po. Simulan na natin ang kwento. May mga kwentong maaaring hindi na pinaniniwalaan ngayong mga panahong ito. Ngunit may isang kwento sa Samar na iilan lamang ang nakakaalam. Dahil sa kakaiba nitong kwento talaga mapag-iisipan na isa lamang iyong kathang-isip. Isang kwento na pilit ibinabaon sa limot dahil sa karahasan na nangyari sa bida ng ating kwento ngayon. Hindi may pinta ang nakabalatay na ekspresyon sa mukha ni Mang Nestor ng araw na yon. Pakiramdam niya may masamang nangyari. Sa araw na yon, hindi lamang niya matukoy kung ano. Mang Nestor, magandang umaga ho. Nakita niyo po ba si Pablo? Bati sa kanya ng isang ginang nang makita siya nito sa balkonahe na nagkakape. Malalim man ang iniisip pero bumati pa rin siya. Aba mukhang hindi nga siya umuwi kagabi. Hindi kasi nagbukas ng bintana ang batang yaon Tugon ni Mang Nestor at humigop pa ito ng kape. Tama, iyon nga ang iniisip niya. Si Pablo, mukhang nag-uulyanin na nga siya. Kagabi pa pala ito hindi nakakauwi. Sa pagkakaalam niya kasi, kahit nasosobrahan si Pablo sa pagtatrabaho sa pamilya, ay umuuwi pa rin ito. Itong araw lamang siyang hindi nakauwi, kaya nakapagtataka talaga. Baka nagkasakit lang siya, kaya hindi man lang nakapagbukas ng bintana. Alalang saad ng ginang, maging ito'y napalapit na sa binata. Si Pablo kasi ay hindi tubo roon. Ang alam nila'y taga Mindoro ito at napadpad lamang sa Samar upang magtrabaho sa asyenda ng mga Renalis. Panganay sa magkakapatid, mangmang naaakalain mong sinto-sinto, kaso mabait ito sa mabait. Kaya lagi na pagdidiskitahan ng anak na binata ng mga Renalis. Walang iba kundi ang uniko iho nila na si Jacinto. Pinuntahan ng dalawang kubo ng binata, tinawag nila ang pangalan nito, subalit walang sumasagot kaya sinubukan ni Mang Nestor na buksan na lamang yon. Hindi naman nakakandado kaya tuluyan na niya itong binuksan. Magulo ang loob ng kubo, nagkalat ang kaunting gamit doon. Animoy min ng loob at nagkaroon ng kaguluhan sa mismong kubo na yon. May mga bahid pa ng dugo kaya napatakip ng bibig si Aling Adelpa. Napaantada naman ito dahil sa gulat. Siniyasat nila ang mga gamit. Wala namang naririnig si Mang Nestor ng gabing yon, kaya hindi niya alam kung ano nga ba ang masamang nangyari kay Pablo. Sana'y walang masamang nangyari sa batang yon. Naisaad na lamang ni Mang Nestor. Sinubukan nilang humingi ng tulong sa kapitan, subalit kaanak din ito ang pamilya Renalis, kaya wala rin itong pakialam kay Pablo. Isa pa'y hindi rin daw tubo doon ng binata, kaya hindi daw nila yung poproblemahin pa. Grabe yung awa ni Mang Nestor kay Pablo, ngunit maging siya ay walang magawa sa kaso ng binata.
Wala man lamang nagmalasakit na hanapin man lamang si Pablo. Napag-isip niya na puntahan ito sa sakahan ng mga Renalis upang hagilapin doon ng binata. Ngunit maging ang mga tao roon ay tikom ang bibig sa kung ano man ang nalalaman nila kay Pablo. Kaya kahit naaawa sila at gustuhin man nilang magsalita ay wala rin silang magagawa. Mahirap na makialam sa mga bagay na may kinalaman sa pamilya Renalis. Tikboy, sige na. Alam ko bang may alam ka sa mga nangyayari kay Pablo. Sabihin mo na. Pakiusap ni Mang Nestor sa isa sa mga magsasaka sa pamilya Renalis. Isa ito sa mga kasamahan ni Pablo at alam nitong naaawa rin ito sa binata. Mang Nestor, kung ako sa inyo, titigil na ako sa paghahanap sa kanya. Sa mga kagaya natin, wala tayong magagawa para sa kanya. Kahit naman sabihin ko sa inyo, may magagawa po ba kayo? Maawa man tayo sa kanya. Hanggang awa na lang yon. Anito na naiirita na sa pangungulit sa kanya ni Mang Nestor. Natahimik na lamang ang may edad na lalaki. Tama nga ito, kahit malaman din niya, hindi rin naman niya ito may papaalam sa pamilya nito. Maging siya kasi ay hindi alam kung ano ang address ng pamilya ni Pablo sa Mindoro. Hindi rin naman siya makapagpapadala ng liham dahil hindi siya marunong magsulat. Ngunit inuusig siya ng kanyang konsensya. Naging mabait sa kanya ang binata. Kung anong pagkain ito'y binibigay siya, lagi rin siya nitong tinutulungan sa kahit na anong bagay. Maski sa pananalapi ay hindi ito nagdadalawang isip na magpahiram. Kaya naman, hindi niya nagawang manahimik. Bilang nakatatanda sa iyo, Tikboy, nakikiusap ako na sabihin mo ang nalalaman mo. Kahit wala akong magagawa, basta malaman ko lamang ang kinahihinatnatan niya. Halos maluha-luha ng pakiusap ni Mang Nestor. Napabuntong hininga na lamang ang binata at wari ay wala na itong dahilan para makaiwas pa. Gayong nakakaawa na ang matanda. Sinabi nito ang mga nalalaman at sa huling araw, nakita niya si Pablo. Wala naman daw bago sa pagtitrip ng amo niyang si Jacinto kay Pablo. Halos araw-araw kasi pinagtitripan nito ni Jacinto. Kung hindi inutusan ng mabibigat na bagay ay pinabatukan nito ng paulit-ulit. Pero noong huling araw na nakita niya ito, ay bugbog sarado si Pablo. Galit na galit ng hapong yun si Jacinto kay Pablo. Walang nakakaalam kung ano ang ikinagagalit nito, basta walang paglagyan daw ang galit. Pinauwi silang lahat liban kay Pablo. Awang-awa sila sa lagay nito ngunit walang nangahas na tulungan ng binata, lalo pat may dalang armas si Jacinto. Pagkatapos noon wala na silang balita pa kay Pablo. Sa muling pagtatrabaho nila binantaan sila ni Jacinto na kung sino man ang magpapakalat ng kung anong nangyari kay Pablo ay hindi nito magugustuhan ng kanyang gagawin. Gagawin daw nitong impyerno ang kanilang buhay. Kaya ang lahat ay takot na takot sa kanya, lalo pat kilala nila ang pamilya ni Jacinto, mga gahaman, mapanglamang, mga mapanakit lalo pa sa mga kumakalaban sa kanila. Kaya nakikiusap ako sa iyo, Mang Nestor, sana huwag itong makarating sa ibang tao. Pakiusap na lamang ni Tikboy. Halos mawala ng lakas ang tuhod ni Mang Nestor sa mga narinig. Awang-awa siya kay Pablo. Pero wala man lamang siyang magawa para maprotektahan ito. Halos anak na kasi ang turing nito sa binata. Wala siya ni isang pamilya at simula nang dumating si Pablo sa kanilang bayan ay muling nagkaroon ng sigla ang kanyang munting kubo. Kaya naman nag-isip siya ng paraan kung paano niya matutulungan si Pablo. Nagalungkot siya ng mga gamit ng binata at doon ay minatagpuan siyang nakasulat na address sa Mindoro. Maging ang pangalan ng kanyang pamilya ay nakasulat din doon. Kaya naman hindi na siya nagatubiling magpatulong para makapagsulat para sa pamilya ni Pablo. Iyon na lamang ang magagawa niya para kahit papaano ay masuklian nito ang naitulong nito sa kanya. Sa anak ni Aling Adel pa siya humingi ng tulong dahil silang marunong magsulat ng liham. Ganoon na lamang ang gulat na nadama ni Digna nang malaman ang tungkol sa sinapit ni Pablo. Hindi kasi sinabi ng kanyang inang na si Aling Delpa dahil alam niyang matalik nitong kaibigan ng binata. Simula kasi nang dumating sa Samar si Pablo ay naging malapit na ito kina Adel lalo pat sobrang sipag nito. Masyado rin itong mabait ngunit nakakaawa. Kahit hindi marunong magbasa ay sobrang mapagkumbaba naman. Kaya naman hindi naiilang si Digna na mapalapit kay Pablo. Bilang isang binibini kasi masagwang tingnan
na makipaglapit sa isang binata. Ngunit sa kaso ni Pablo na maginoon at mabait pa'y tinuturing niya itong nakatatandang kapatid. Maging si Adele pa'y hindi rin sinasaway, ngunit ganoon na lamang ang sakit na naraman niya dahil sa kanyang mga nalaman. Ni hindi niya lubos maisip na ganoon ang ginagawa sa kanya ng kanyang manliligaw na si Jacinto. Ni minsan ay hindi nagsalita ng masama si Pablo tungkol sa lalaki kapag sila ay magkasama. Alam niyang hambog at mapangmata ang manliligaw niyang si Jacinto. Subalit, hindi niya inaasahan na mananakit pala ito. At ang isipin na may nagawa itong hindi maganda kay Pablo ay hindi niya masisigmurang makaharap ito sa kanya. Habang inihahayag sa kanya ni Mang Nestor ang dapat niyang isulat ay hindi naman niya maiwasang pumatak ang kanyang mga luha. Wala siyang gaanong alam sa pamilya ni Pablo. Hindi naman kasi ito pala kuwento. Ngunit sa pagsusumikap nito at halos patayin na ang katawang lupa para lamang may padala sa pamilya, alam niyang mahirap din ang sitwasyon nila sa probinsya. Nang matapos na ito ay iniabot na niya ang sulat kay Mang Nestor. Dahil din sa nangyari ay tuluyan na niya ring hindi papansinin pa si Jacinto. Di niya ito paasahin sa panliligaw nito sa kanya, gayong alam na nito ang karakas at bigat ng kanyang kamay. Lumipas sa mga araw na normal lamang ang lahat, ni hindi na pag-uusapan ang tungkol sa pagkawala ni Pablo, maging ang nangyari sa kanyang kubo. Hindi na rin nababanggit ni Mang Nestor dahil na rin sa ayaw niyang mapagdiskitahan ng mga nakunan niyang impormasyon. Samantalang si Digna ay kinausap ng masinsina si Jacinto nang minsang bumisita ito sa kanya. "Bakit ba sa tuwing bumibisita ako sa iyo lagi ka na lamang umiiwas ha?" May halong pagtatampong tanong ni Jacinto. Umiwas naman ang tingin ng dalaga. Inihahanda ang sarili sa kung paano niya sasabihin sa binata ang pagtanggi nito sa kanya. "Tatapatin na kita, Jacinto. Ayokong umasa ka. Kaya sana tigilan mo ng panunuyo sa akin. Ayoko munang pumasok sa isang relasyon." Katwiran ng dalaga. Nakaramdam ng galit ang lalaki dahil sa sinabing yun ng dalaga. Napatayo ito sa kanyang kinauupuan at magkasalubong ang kilay. Natinignan si Digna dahil sa hindi ito makapaniwala. Hindi makapaniwala na kaya siya nitong ganun-ganunin lamang. "Digna, nakikilala mo ba itong tinatanggihan mo?" Pagpapaalala pa niya sa dalaga, animoy isinasampal sa babae kung gaano siya kataas. Napabuntong hininga naman ang isa. Tumayo ito't bahagyang naglakad papunta sa bintana. Pagkatapos ay lumingon ito sa kanya. "Hindi na mahalaga yon. Hindi tumitibok ang puso ko sa iyo." Harap-harapang pag-amin sa binata. "Grabe, hindi ako makapaniwala. Bilib na bilib pa naman ako sa iyo. Akala ko hindi ka lang maganda at matalino pa. Pero nagkamali ako. Bakit? Ang hampas lupang yun ba ang tipo mo?" Nandidilat pa nitong duro sa babae. Pati si Dignay nagsalubong na rin ang kilay sa pagkadismaya. Kung paanong pumutak ang kanyang manliligaw. Hindi nga dapat siya magsisi na tinanggihan niya ito dahil para rin itong babae. Hindi rin ito marunong tumanggap ng pagkabigo. At higit sa lahat ay laitero at mapagmataas. "Iho, kung maaari ay umuwi ka na. Hindi natin pwedeng pilitin ng anak ko sa ayaw niya talaga." Pagpapagitna ni Aling Delpa nang mapansin na tumataas na ang tensyon sa dalawang kabataan. Isa pa'y hindi rin niya nagugustuhan ang inaasta ng binata sa kanyang dalaga. Masama ang loob ni Jacinto na bumaling sa Ale, pero kalaunan ay walang atubili itong umalis. Ngunit bago pa ito tuluyang makalabas ng pintuan, ay muli itong lumingon sa mag-ina. "Sana hindi niyo ito pagsisihan." Anito na tila ba may tunog pagbabanta. Ngunit hindi na tinag ang dalaga habang si Aling Adelpa ay tila ba nabastusan kay Jacinto. Nakikita na nito ang sama ng ugali ng lalaki. Nang tuluyang makaalis ang binatay saka pa lamang napaupo si Digna. Hindi niya matukoy ang mararamdaman kung dapat nga ba siyang mag-alala at matakot, gayong kilala ang mga Renalis. "Tama lang anak na tinanggihan mo ang lalaking yaon. Akala ko mayabang lang. May pagkaitim din palang budihin nito." Pagpapakalma pa ng Ale sa anak. Hinimas pa nito ang balikat ni Digna
Halos ipagtatapon ng binata ang lahat ng gamit sa kanilang malaking bahay. Maging ang mga katulong ay hindi kayang lumapit sa amo upang pigilan ito sa pagwawala. Ang mga mamahaling base at mga palamuti na may mamahaling halaga ay basta-basta lamang niya pinagbabasag. Nagagalit siya dahil pakiramdam niya ay nayurakan ng pagkalalaki niya dahil kay Digna. Maganda lang ito pero ordinaryong tao lamang. Kaya laking pagkapahiya sa kanya ng ginawa ng dalaga. Pati ang mga pader ay hindi nakaligtas sa pagwawala niya. Pinagsusuntok niya yon at hindi alintana ang pagkakasugat ng kanyang kamao. Natigil lang ito nang ang ama niya na mismo ang pumigil sa kanya. Ito mismo ang nagkokontrol sa kanya. Tinanong ng ama nito kung ano bang nangyayari. At doon nga'y parang bata na sinabi ang dahilan ng galit niya. Nagtangis ang bagang naman ng ama nito dahil sa nalaman. Hindi siya makapapayag na dahil lamang sa isang hamak na babae ay mapapahiya ang kanyang anak. Halatang-halata kung saan nagmana ng ugali ang binata dahil sa inasta ng ama. Nagtungo kagad ito sa pamamahay ng mag-ina. Nagsama pa ito ng mga tauhan at marahas itong nagsusumigaw sa labas ng bahay ni na Aling Adelpa. Agad namang napasungaw ang mag-ina dahil sa komosyong nagaganap. Pinapalayas ang mag-anak sa kanilang baryo. Sinubukan namang kausapin ni Aling Adelpa ang ama ni Jacinto nang mahinaon sa pagbabaka sakaling mapakalma ito. Ngunit ayaw paawat ng senyor. Kung hindi kayo lalaya sa bayang ito, tiyak na gagapang kayo sa putik. Pagkatapos niyong ipahiya ang anak ko, kaya niyo pang manatili sa lugar na ito. Panunumbat pa ni Raul na ama ni Jacinto na akala mo'y pagmamayari niya ang buong baryo. Si Digna nang humarap sa Ginoo. Natatakot man ay pilit pa rin niyang ikinubli yon. Hindi pwedeng ipakita ang takot dahil siguradong mas aapakan pa sila nito. Senyor Raul, mas maigi na tanggihan ko ang inyong anak. Ang kagaya kong hampas lupa ay hindi nararapat sa kanya. Pagdadahilan na lamang ng dalaga. Napangisi naman ang ama ni Raul. Narinig niyo yon? Tumanggi siya dahil lamang sa antas ng kanyang buhay. Alam niyang hindi siya nararapat sa anak ko. At hindi sa ayaw niya lang ang anak ko. Pagsusubigaw pa ng Ginoo. Wari nagpapakalat ng balita na hindi tinanggihan ni Digna si Jacinto. Hindi dahil sa hindi niya gusto ang anak nito. Kung hindi dahil sa alam ng dalaga na hindi siya nababagay sa kanyang anak. Para bang sinasagip ni Senyor Raul ang pagkalalaki at imahe ng kanyang anak sa kanilang baryo. Pagkuhay bumalik muli ang senyor kay Digna. Pasalamat ka, mabait pa ako sa lagay na ito. Kung hindi ay papakaladkad ko kayo palabas sa baryong ito. Pagbabanta pa ng ama ni Jacinto. Pagkatapos ay lumisan na sila. Nanghina naman ang mga tuhod ng dalaga nang makitang paalis ng mga lalaki. Tila ba ngayon niya lamang naramdaman ang pagbabanta ng mag-ama. Niwala man lamang silang konsiderasyon na tubo lamang din naman sila doon. Magkababaryo sila simula pa nung umpisa. Napakawalang modo talaga ng pamilyang iyan. Kahit ano bang klase ng pagpapabango nila sa kanilang pangalan, alam ng lahat ng tao rito kung gaano sila kasama. Ani Aling Adelpa. Napagdesisyon na ni Aling Adelpa na magbakasyon muna sila sa malayong baryo ng kanyang mga hipag para magpalamig muna sa pamilya Renalis. Lumipas ang ilang linggo, simula nang mawala si Pablo. Nakapila ang mga magsasaka sa harap ng mansyon ng mga Renalis upang tanggapin ang kanilang sweldo. Ang ilan ay nadidismaya dahil kaunti na lamang ang kanilang natatanggap dahil kinakaltas na ng Senyor Raul ang kanilang utang. Isa pa'y malaki rin itong magpatubo kaya halos wala ring natatanggap ang ilang nagkautang sa kanya. Ngiting-ngiti ang senyor sa tuwing wala nang maiabot sa kanyang mga tauhan. Halos nakalibre kasi siya ng serbisyo mula sa mga kaawa-awang magsasaka. Nadugot pawis ang kanilang pinupuhunan. Dapat sana'y si Jacinto ang nagpapasweldo sa mga yon. Ngunit matapos na mawala ang pagkahumaling nito kay Digna ay nagtungo ito sa Maynila upang doon mag-aral. Oh, anong pangalan mo? Pablo po, senyor. Nanlaki ang mga mata ng kanyang tauhan habang pinagmamasdan ang kasalukuyang hinahanapan ng pangalan ni senyor. Hindi kasi kilala ng senyor ang mga tauhan. May tagalista siya at tagabantay sa mga tao. Nangunot naman ang noo ni senyor na makitang 2 linggo ang kanyang sweldo dahil ang mga nakaraang linggo'y hindi siya pumasok.
Pero mas natuon ang atensyon niya doon sa wala man lamang siyang makaltas sa sweldo ni Pablo. Kaya ibang paraan ang gagawin niyang dahilan upang makaltasan ng sweldo nito. 2 linggo kang hindi pumasok. Kailangan makaltasan ng sweldo mo. Ano yon? Magtatrabaho ka tapos hindi mo man lamang itutuloy. Sige po. Mabilis na tugon naman ni Pablo. Ni hindi man lamang nakiusap o nagbigay ng dahilan para di man lamang bawasan ang kanyang sweldo, kaya bumalik ang ngisi ng senyor habang ang mga tauhan ay nagkakatinginan na lamang. Paano nakabalik si Pablo? Ang alam nila ay napas lang na nila ito at naitapon na sa ilog. Paano nakabalik pa ito? Di nila masabi sa senyor na yon dahil walang alamang matanda. Isa pa'y kahit naman masama at sakim ito, hindi naman ito mamamatay tao. Habang ang kanilang boss Jacinto ay hindi nila makausap dahil nasa Maynila na nga. Muli nilang pinagmasdan ng tumalikod na si Pablo. Ni hindi sila nito tinapunan ng tingin. Normal din itong kumilos na wari ba'y walang maalala. Hiniling nila na sani wala nga itong maalala o dili kaya muli itong idispatcha upang mawala na ito sa kanilang landas. Nag-obserba ang mga naiwang tauhan ni Jacinto. Maraming nagtaka sa muling pagbabalik ni Pablo, lalo na si Mang Nestor. Labis-labis ang tuwa nito nang muling makita ang binata. Pablo, nagbalik ka! Masayang bungad sa kanya ni Mang Nestor nang bisitahin siya nito sa kanyang kubo. Opo, maraming salamat sa pag-aalala ninyo. Pasensya na po kung pinag-alala ko po kayo. Tugon ng binata sa kanya na nakangiti pa. Tinanong ng matanda kung ano ba ang nangyari. Lalo na't magulo at may mga bahid pa ng dugo ang kanyang kubo nang mawala siya. Nadisgrasya po ako. Sakto na binisita ako ng kapatid ko kaya inuwi na lamang po niya ako. Paliwanag ng binata. Nagsalubong naman ang kilay ng matanda. Si Jacinto bang may gawa nun? Pagtatanong pa ng matanda. Bagamat alam naman niya ang totoo subalit gusto rin niyang manggaling sa binata ang kumpirmasyon. Napakamot naman sa ulo ang binata. Lumipas na po yun, wala rin naman na po siya, hindi ba? Anang binata. Napahinga naman ng malalim ang matanda. Dahil kahit halos mamatay-matay na si Pablo sa lugar nila, ay pinili pa rin itong bumalik. Mas mabuti kung hindi ka nalang bumalik. Mas magiging ligtas ka mula sa lalaking yon. Ngunit isang tipid ng ngiti lamang ang itinugon ng binata. Nagpasalamat na lamang siya sa labis na pagmamalasakit sa kanya ng matanda kahit hindi siya nito kadugo. Walang nagtangkang mag-usisa kay Pablo. Kahit nakumpirma na nila na hindi ito napaslang ni Jacinto, ay natatakot pa rin silang malaman ng amo na kinakausap nila si Pablo. Lalo na't naging piping saksi sila sa ginawa ni Jacinto kay Pablo. Nagpatuloy sa pagtatrabaho ang binata. Wala siyang pinapansin sa mga kasamahan pero di rin naman ito mukhang galit. Kaya mabilis na bumalik sa normal ang tensyon sa pagbalik ni Pablo. Kahit papaano'y nakampante sila na hindi pala ito namatay. Iyon ang inakala nila na kahit papaano'y magiging tahimik ang lahat. Sa kabilang banda, habang nagsasaya si Jacinto sa isang club, kasama ang mga bagong kaibigan nito, ay wala siyang kamali-mali sa lalaking nakamasid sa kanya. Mata man itong nakatindig sa isang sulok kung saan bihira lamang maabot ng malamlam na ilaw. Panakang umiinom ng alak habang nakamasid sa binatang walang humpay na nakikipaglampungan sa mga bayarang babae. Sige pa mga pare, inom lang kayo ng inom. Sagot ko ang gabing ito. Basta sa akin ng mga chicks na yan ah. Malakas na boses na anunsyo ni Jacinto sa mga bagong kaibigan. Tuwang-tuwa naman ang mga kasama niya. Tamang-tama, nakisama sila kay Jacinto dahil mayaman din ito kagaya nila. Kayang makipagsabayan sa kanilang gimmick. Ang pinagkaiba nga lamang ay hindi hinihigpitan si Jacinto ng pera ng kanyang ama. Hindi gaya nila na kahit mayaman na, ay kinokontrol pa rin ang gastusin nila sa paaralan. Mabuti na lamang at naging kaklase nila si Jacinto dahilan para may malustay sila sa mga trip nila sa buhay. Muli silang nag-inuman, nagsayawan at nakipaglampungan sa mga magagandang babae. Sa sobrang kalasingan ni Jacinto ay nakipaglaplapan ito sa kung sino-sinong mga babae. Para itong nakalaya sa hawla at hindi na nito kailangan pang pagnasaan si Digna na isang karaniwang probinsyana lamang. Parang hayop na uhaw sa babae.
Dito sa Maynila ay mas maraming magaganda at handang paligayahin siya anumang oras. Habang sarap na sarap sa pakikipaghalikan ay naguhumiyaw naman ang mga kasamahan nito sa panonood sa kanila. Hanggang sa madako ang paningin niya sa isang sulok, nakita niya ang isang pamilyar na lalaki. Biglang kumabog ang dibdib ng binata at wala sa sarili na naitulak ang kahalikan. Napaaray tuloy ang babae at halatang nainis sa ginawa ni Jacinto. Kinusot pa ng lalaki ang kanyang mga mata upang kumprontahin kung ang lalaki ay si Pablo. Pero imposible. Paanong mabubuhay ang patay? Gayong alam naman niya sa kanyang sarili na patay na ang lalaking itinapon nila ito sa ilog. Di kaya ang epekto lamang na matinding alak ay kung ano-ano ang nakikita niya. Halos ayaw ihiwalay ni Jacinto ang mga mata sa lalaki. Ganon na lamang ang sindak niya nang makita ang pagsilay ng ngisi sa labi ng lalaki na sa pakiwari niya ay kanina pa siya binabantayan. Halos hindi siya makakurap dahil sa pagkagulat nang biglang may selbedura ang dumaan sa kanyang harapan. Nang makalagpas ang selbedura ay siya namang pagkawala ni Pablo sa kinapupwestuhan niya. Paanong? Mahinang sambit niya sa kanyang isipan. Naisip niya na marahil ay epekto lamang yun ng alak, kaya kung ano-anong imahinasyon ang pumapasok sa kanyang isipan. Alam niyang wala na si Pablo at imposibleng makabalik pa ito kaya walang dapat na ipangamba. Muli siyang lumagok ng alak upang may masmasan. Dapat ay hindi siya nakukonsensya. Hindi na rin niya pinansin ang mga kasamahang nag-uusisa sa kanya. Lumipas ang mga linggo at naging sikat si Jacinto sa kanilang universidad. Marahil ay dahil sa gandang lalaki nito at pagiging galante, kaya naging matunog ang kanyang pangalan. Kahit maraming nayayabangan sa kanya, mga kagaya lamang niyang hambugan natutuwa sa kanya. Isa pa yung iba'y nakikisakay lamang kahit ayaw nila sa lalaki, kaya hindi rin siya nawawala ng kasama kapag umuuwi siya. Dahil din sa paglulustay niya ng pera sa mga walang katuturang bagay, ay nakahalata na ang kanyang ama. Isang araw ay kaunti lamang ay pinadala nitong pera, kaya naman galit na galit ang binata, lalo na nung alanganin na siya sa paglabas kasama ang mga kaibigan. Wala ka naman pala, sa una ka lang pala magaling. Akala namin uniko iha ka kaya bigay lahat ng luho sa iyo ng pamilya mo. Anas ng isa sa mga peking tropa nito nang sabihan sila ni Jacinto na wag damihan ng order. Dahil doon ay nagpantigantay nga ni Jacinto at nabigwasan ng lalaki. Ikaw nga dyan, minsan wala pang nailabas. Tapos akong babanatan mo. Duro pa niya roon sa lalaking yon. Inawat naman sila ng mga kasamahan dahil baka lumaki pa ang gulo at makapinsala pa sila ng mga gamit. Ngunit sa bandang huli, dahil siya nga ang baguhan doon, ay siyang iniwan ng mga kasama. Natutop niya ang kamao at gusto niyang magwala. Kaso'y wala siya sa sariling teritoryo para gawin ang pagwawala niya. Nag-inom siyang mag-isa. Wala siyang pakialam kung malasing siya. Hindi na niya iniisip na kailangan pa niyang mag-drive para makauwi dahil sa sobrang inis. Gusto niyang ilabas ang saloobin sa alak at sa mga babae. Nang matumba na siya at halos hindi na makabangon, ay may sumundo sa kanya. Binuwat niya si Jacinto at isinakay sa kanilang sasakyan. Nagising na lamang siya kinaumagahan na nasa bahay na niya ito mismo. Walang suot na pangitaas, nakashort lamang siya at ang damit niya ay nagkalat sa sahig. Bumangon siya ngunit masyadong masakit ang kanyang ulo dahil sa dami ng alak na nainom niya. Tinawag niya ang nag-iisang katulong niya doon upang ipagtimpla ng kape at upang itanong na rin kung paano itong nakauwi. Sir, may kasama po kayong naghatid sa inyo. Kaibigan niyo raw po. Madaling araw nung dumating kayo. Saad ng katulong na ikinakunot ng noo ng binata. Naisip niya na siguro binalikan siya ng mga kasamahan niya. Chinek niya ang kanyang wallet at napagtantungan niya na wala na yung laman. Buisit, mukhang ninakawan pa ako ng siraulong yun ah. Naibulalas na lamang niya, pero kahit papaano'y nakauwi siya ng maayos. Kaya pinagsawalang bahala niya na lamang yon. Di na nga siya muli nag-usisa kung sino ba talaga ang nagatid sa kanya dahil wala rin naman siyang pakialam sa mga kaibigan niyang peke. Mas gugustuhin na lamang niyang bumalik sa kanilang probinsya. Kailangan rin kasi niyang makumpronta ang ama niya kung bakit malaki ang binabawas nito sa kanyang allowance. Hindi na siya pumasok. Nang araw din yun ay nagdesisyon siyang umuwi sa kanila. Nang maghahanda na siya minapansin siya sa kanyang balat
Tila ba namamalat ito na para bang kinulang siya sa tulog. Maging ang kanyang mga matay tila ba namumula, pero hindi naman ganun kagrabe. Naisip niya na baka dahil lamang yon sa alak. Ang ibabang bahagi ng kanyang matay nangingitim, para bang sa isang gabi lamang ay marami nang nagbago sa kanyang itsura. Hinimas niya ang kanyang mukha ng may pagtataka. Paanong? Naitanong na lamang niya sa kanyang sarili. Ngunit wala naman siyang magagawa. Siguro'y dahil iyon sa kanyang kakabisyo sa Maynila kaya napabayaan na rin niya ang kanyang kalusugan at pisikal na kaanyuan. Napag-isip niya na total naman ay uuwi na siya sa probinsya kaya doon na lamang siya babawi. Sa kabilang dako'y mainit ang ulo ni Senyor Raul nang bilangin niya ang kanyang pera. Ilang buwan na ang anak niya sa Maynila pero malaki na ang nalulustay nito ni hindi nito sinasagot ang mga tawag nito sa telepono. Umaasa siya na sa pagpapadala niya ng sapat na gastos ay maiintindihan yun ng kanyang anak. Pagkatapos niyang maisara ang lagayan ng pera, ay tinawag na siya ng kanyang katulong upang makakain ng hapunan. Nga pala, yung Pablo na yon, napakasipag ng batang yon. Matagal na ba yan dito? Usisa niya sa mga tauhan niya. Ang mga tauhan na kasakasama ni Jacinto noong nandito pa siya sa Samar, hindi kaagad nakasagot ang isang tauhan. Natatakot siya na baka marami pang itanong ang kanyang amo at mahalongkat ang nakaraan kung anong ginawa nila rito. Tinatanong kita kung matagal na ba yung Pablo na yun dito? Irritableng tanong ulit ng senyor. Opo. Kabado niyang tugon. Ipatawag mo siya rito bukas, kakausapin ko siya. Hanap ang senyor. Agad napangat ang ulo ng tauhan habang nandidilat ang mga mata sa kaba. Bakit ho? Wala sa sariling nauutal niya pang tanong. Anong bakit ho? May nagsabi ba sa iyo na tanungin ako sa mga bagay na gusto ko? Napataas pa ang boses ng matanda. Mabilis siyang humingi ng pasensya rito at pag-uway umalis na lamang. Pambihira. Nasabi na lamang nito sa pagkadismaya. Napangisi naman ng lalaki sa hindi kalayuan nang marinig ang sinabi ng senyor. Pakiramdam niya'y umaayon na sa kanya ang pagkakataon at kung papalarin ay mapapabilis ang pag-alis niya sa Samar. Kinabukasan, bali-balita ang naganap na pagpaslang sa tabi ng ilog. Isang magsasaka ang nakitang nagkalat sa mga damuhan. Paano ba naman kasi ginutay-gutay ang kanyang katawan? Hindi lamang laman loob ang sinimot, maging ang laman ng bungo nito ay halos wala nang matagpuan. Kung hindi lamang dahil sa mukha nito hindi ito makikilala. Anong klaseng hayop ba o tao ang gumawa nito? Hindi makapaniwalang tanong ng kapitan nang makita ang kalunos-lunos na sinapit ng magsasaka. Hindi magagawa ng tao o hayop ang ganyang katakot-takot na pagpaslang. Halimaw. Halimaw ang may gawa niyan. Naibulalas ng isa sa mga residente. Sumang-ayon naman ang iba. Wala naman talaga may kayang gumawa nun. Maging ang adik ay hindi kayang gumawa ng ganoong karumal-dumal na krimen sa isang gabi lamang. Dahil sa nangyari ay maraming naalarma. Maging ang pamilya Renales ay hindi makapaniwala sa balita, lalo pat magsasaka nila ang biktima. Hindi dahil sa pagmamalasakit niya sa mga trabahador niya, kung hindi ayaw niyang mabawasan ng mga trabahante niya. Lalo ngayon na kaunti na lamang ang naitatabi niya dahil sa paglulustay ng kanyang anak. Lalabasin sana niya ang mga tauhan na inutusan niyang kausapin kay Pablo, kaso nakita niya ang sasakyan ng kanyang anak. Nagsalubong ang kanyang kilay dahil wala naman siyang alam sa pag-uwi nito. Isa pa'y kagabi walang nakapagsabi sa kanya na uuwi siya. Tinawagan niya ang katulong kung nakauwi na ang kanyang anak na si Jacinto. Ngunit wala rin daw alam ang katulong. Wala naman daw siyang naramdaman kagabi na pumarada sa mansyon. Nagalit ang senyor dahil walang nakakaalam sa pag-uwi ng kanyang anak. Kung nagkataon na may masamang loob ang dumating sa kanila, wala sigurong makakaalam. Tonta, paano kung halimaw o mga bandido ang pumasok rito? Di lahat sana tayo napaslang. Bulyaw niya sa kaawa-awang katulong. Ni hindi naman niya trabaho ang magbantay sa mansyon. Puntahan mo sa kwarto ang magaling kong anak kung naroon na nga ba siya. Utos niya sa katulong. Agad namang tumalima ang katulong pagkatapos ay ang mga tauhan naman niya
ang kanyang ipinatawag upang kastiguhin sa pagdating ng anak niya at kagaya nga ng katulong ay wala ring nakapansin sa pagdating ni Jacinto. Nanggagalaiti ang senyor sa mga tao niya pero wala siyang magawa dahil nangyari na ang nangyari. Senyor, si Sir Jacinto po! Sigaw ng katulong na wari ay takot na takot. Nabaling sa kanyang atensyon ng lahat. Ano bang nangyari? Tanong ng senyor, ngunit hindi nito masabi ang nais kung hindi tinuturo lamang ang silid ng anak ng amo. Nagmamadali nilang pinuntahan ang kwarto ni Jacinto at doon natagpuan nila itong duguan sa kama. Hubot-hubad ito at may sugat sa iba't ibang parte ng katawan. Naging palaisipan sa senyor kung paanong nakauwi ang anak nito, gayong duguan ito at paanong hindi man lamang ito humingi ng tulong. Mabilis nilang isinugod sa ospital si Jacinto, ngunit naging maayos naman ito. Hindi daw kalaliman ang mga sugat. Nagtaka sila kung saan nanggagaling ang maraming dugo sa anak, pero hindi na yung pinagtuunan ng pansin ng senyor. Ang mahalagay maayos na ang kanyang anak. Samantala, dumating si Digna sa kanilang bahay. Matapos magbanta ng senyor ay lumayo muna sila sandali upang magpalamig na mapag-usapan. At gano'n na lamang ang tuwa ni Digna nang mapag-alaman ng muling pagbabalik ni Pablo. Naipaliwanag na ni Mang Nestor kung paanong nakabalik si Pablo, ngunit kaakibat noon ang balitang may gumagalang halimaw sa kanilang barangay. Mabuti na lang at bumalik ka. Akala ko'y napaslang ka na ni Jacinto. Alam mo bang tuluyan ko nang tinanggihan ng panunuyo niya sa akin? Hindi ako makapapayag na makatuluyan ng lalaking nananakit sa iyo. Saad panitig na kay Pablo. Ako man ay hindi ko gusto na siya ang makatuluyan mo. Baka mapano ka sa poder niya kapag nagkatuluyan kayo. May pag-aalalang wika ni Pablo. Palihim namang kinilig ang dalaga sa inasta nito. Napagtanto kasi niyang si Pablo talaga ang gusto niya dahil sa angking kabaitan nitong taglay. Nang magising si Jacinto ay tinanong nila ito kung ano ba ang nangyari sa kanya at paanong nakauwi siya, ngunit halos sumakit ang kanyang sentido sa kakaisip kung ano nga ba ang nangyari. Wala daw kasi itong maalala kaya hindi nila ito pinilit pang tanungin. Inuuwi na lamang nila ito sa asyenda upang makapagpahinga. Hindi na inalampa ng senyor kung paanong nakauwi ang anak. Ang mahalagay ligtas ito. Subalit nang dumating sila sa asyenda ay muli siyang nakasagap ng balita. Hindi lang pala ang magsasaka ang namatay sa kanilang baryo, maging sa ibang lugar ng Samar, at ang mas nakababahalay kaparehas ng pagpaslang sa magsasaka sa kanilang baryo. Nakakarimarim. Mukha nga may gumagala nga rito sa ating lugar. Nakakabahala na ito ah. Hindi maiwasang mag-alala ng senyor kahit wala naman itong balak na tumulong dahil alam niyang maglalabas lamang siya ng pera kung tutulong siya. Anong kaguluhan ang sinasabi ninyo? Usisa ni Jacinto sa kanyang ama. Nagulat pa ang senyor dahil kagagaling nila sa ospital, pero ito't nakakalakad na ang kanyang anak. Pinag-aalis din ni Jacinto ang mga bandage na nakabenda sa kanyang sugat at himalang wala ng bakas ng sugat doon. Paanong? Ba't wala ang mga sugat mo, anak? Hindi na po mahalaga yon. Tinatanong ko kung ano ang kaguluhang tinutukoy ninyo. Hindi na nga nailihim pa ng senyor ang totoo at sinabi sa anak ang tungkol sa paslangan na nagaganap sa kanilang lugar. Nangunot ang noo ng binata sa narinig. Ano bang ginagawa ng mga kapulisan? Tanong ng binata, hindi man lamang kababakasan ng takot at pag-aalala sa mga naganap. Yun na nga, nag-iimbestiga na sila. Pero nakakatakot kasi parang hindi normal ang pumapaslang. Tugon nito sa anak habang nakatingin sa labas ng mansyon. Uminom ito ng kape at sa paglingon niya ay wala na pala doon ang anak. Pambihirang batang yun. Wala talaga itong pakialam sa mundo. Nasabi na lamang ng senyor sa kanyang sarili. Naging usap-usapan ng tungkol sa naganap na paslangan, lalo na't 5 na ang nabiktima nitong tao. Nagkaroon ng pagpupulong sa barangay upang bigyan ng babala ang lahat. Naglathala ng karpyo ang kapitan upang makaiwas sa sakunang bigay nang hindi pa nalalamang halimaw. Lahat ay natakot liban kay Pablo na nooy nakikinig lamang sa kapitan. Pablo, dapat hindi ka na nagpaabot pa ng gabi galing sa trabaho. Nakakatakot ang gumagalang halimaw dito sa Samar.
Paalala ni Digna sa binata. Ngunit nginitian lamang siya ni Pablo sabay sang-ayon sa kanya. Kahit wala lamang sa kanya iyon, di pa man natatapos ang pagpupulong, ay isinama ng mga tauhan ni Senyor Raul ang binata sa asyenda ng mga Renales. Bakit ka ipinatawag? Nag-aalalang tanong ni Digna sa binata. Wala lang to, mukhang may pag-uutos lamang ang senyor. Mukhang nagiging paborito kasi niya ako eh. Bulong nito sa dalaga, pero hindi pa rin kumbinsido si Digna. Inihatid lamang niya ng tingin si Pablo habang isinasama ang binata. Nagdasal pa ito na sani walang masamang mangyari rito. Pagkatapos ay nagantada na ito ng krus. Samantala sa kwarto ni Jacinto ay tinitingnan nito ang kanyang sarili. Tila ba naging magaan ang kanyang pakiramdam. Lumaki rin ang kanyang tiyan, subalit naguguluhan siya sa isipin na hindi niya maalala kung paano siyang nakauwi. Isa pa yung haba ng panaginip niya kung saan gumagala siya kung saan. Hindi niya malaman kung saan siya paroroon, basta sinusundan lamang niya ang mabangong amoy. Para rin siyang dumulutang sa bilis ng kanyang takbo. Di niya matandaan kung paano niya nakuha ang kinakain niya, basta ang naalala lamang niya lumalamo siya ng masarap. Malambot ang karne at tila manamis-namis ito sa kanyang panlasa, hanggang sa magising na nga siya sa ospital. Napaka-weirdo dahil para siyang nakapasok sa panaginip. Nasa po na lamang niya ang kanyang batok pagkatapos ay tinungo ang kanyang bag. Mabuti na lamang at nadala niya pa yon. Dinukot niya sa pinakatatagong bulsa ang isang bagay na sinisisi niya. Masarap kang ang gamitin pero mababaliw naman ako sa iyo. Kausap nito sa nakaplastik na puting bulbura. Nagtungo siya sa banyo at doon ibinuhos ang bagay na yon. Naisip niya na baka pag tinuloy-tuloy niya ang paggamit nun ay masiraan na siya ng bait. Nang papalabas na siya sa kwarto ay may narinig siya sa labas. Nagsalubong ang kanyang kilay dahil kilala niya ang kausap ng kanyang ama. Nagmamadali siyang lumapit sa kanila at doon inanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang lalaking inakala niyang napaslang na nila. Lumapit siya sa mga yun at tumabi sa kanyang ama. Anak, andito ka na pala. Mabuti na lang. Oo nga pala, kilala mo na siguro si Pablo. Kasi ikaw ang nag-handle noon sa mga tauhan natin. Bala ko sana siyang kunin na tagabantay sa mga magsasaka natin kasi masipag ang batang ito. Sad pa ng kanyang ama. Walang imik si Jacinto at wari muling namuo ang galit niya doon sa binata na yon. Naisip niya siguro na hindi pa nila tuluyang napaslang ito nang tinapon nila sa ilog. Sige pa, babalik na rin ako sa pag-aasikaso rito. Di na ako babalik sa Maynila. Negosyo na lamang natin ang aatupagin ko. Aniya natitig pa rin kay Pablo. Napangisi naman ang dating mga tauhan niya sa mga naging desisyon nito. At nang mapagtanto nilang hindi man lamang ito nagulat. Maligayang pagbabalik si Jacinto. Bati sa kanya ni Pablo. Pero inignora lamang ito ni Jacinto. Ni hindi ito nagpahayag ng kahit na anumang emosyon. Umalis na si Pablo at sinundan ng mag-ama ng tingin ng binata. Magagamit natin siya anak. Masipag at madaling utusan ng isang yan. Mabilis ring gumalaw. Puri pa ng kanyang ama habang humihit-hit ng sigarilyo. Kailan pa yan nakabalik? Hindi ba nagsimula ang mga paslangan dito nang dumating yan dito? Tanong ni Jacinto. Umiling ang kanyang ama. Nagkakamali ka anak. Ngayong gabi lamang ang sunod-sunod na nagkaroon ng paslangan dito. Tugon pa ng kanyang ama. Nagpatango-tango na lamang ang binata. Hindi niya alam pero parang masama ang kutob niya sa pagdating ni Pablo. Kagaya nga ng sinabi ng binata ay bumalik siya sa dati niyang gawi sa asyenda. Samantalang ang kanyang amay nagpahinga. Tinanong niya ang kanyang mga tauhan kung paanong nakabalik si Pablo at kung ano ang mga napapansin nila rito. Ngunit ang sabi lamang nilang lahat ay normal naman. Kagaya pa rin daw ito ng dati ngunit hindi nga lang nila maagrabyado dahil sa kanyang ama. Isa pa'y tahimik na lamang rin ito. Ako nang bahala sa kanyang bukas. Aniya na nakangisi pa habang iniisip ang kanyang masamang balak. Kinagabihan ay tila hindi mapakali si Jacinto. Para bang naalinsanganan siya kahit na alam naman niyang malamig ang panahon. Lalo na't umuulan pa. Kanina pa siya palipat-lipat ng posisyon.
Nahihilo na rin siya sa hindi malamang dahilan. Para rin siyang nauuhaw pero hindi tubig ang hinahanap ng kanyang lalamunan. Tatayo sana siya upang pumunta sa kusina kaso may narinig siyang kaluskos mula sa kanyang bintana. Nang madako ang kanyang paningin doon ay bigla siyang natuod sa kanyang kinatatayuan. Isang hulmang tao ang naaninag niya sa kanyang kortina nang dumaan ang kidlat. Ang ikinatatakot niya pa'y may sungay ang lalaking nakita niya sa labas ng kanyang bintana. Napatayo siya subalit bigla rin siyang natumba. At ang huling nakita niya ay ang lalaking nakapasok mula sa kanyang bintana, hindi lamang isa kundi dalawa. Kinabukasan ay muling nagkagulo. Kahit pinalaan ng mga residente kahapon ay hindi pa rin yun naging sapat upang walang mabiktima ang nilalang na nananalasa sa Samar. Hindi bababa sa 10 ang mga nabiktima. Mukhang mas marami pa nga yatang nabiktima kaysa noong una itong sumalakay. Ang nakakapangilabot ay kagayang-kagaya ng pagpaslang sa mga naunang biktima. Ang nakakaawa pa doon ay ang masisipag na magsasaka na huling nakauwi ang pinaslang. At ang mga nagboluntaryong magronda upang protektahan ang kani-kanilang bayan, marami tuloy ang mas natakot at binansagan pa ang kung sino mang halimaw na pumapaslang ng balasik ng Samar. Sino ba ang kayang maghasik ng ganoon kung hindi lamang isang halimaw? Nasa isang gabi ay kayang lipulin ng mga taong naninirahan doon. Wala na tuloy gustong magboluntaryong magronda. Kung mayroon man ay iilan na lamang at hindi pa pinapayagan ng kanilang mga misis. Buwisit na buhay ito. Bakit isa sa mga magsasaka tauhan ko ang nabiktima? Ha? Ba't hindi na lamang sila manalasa sa ibang parte ng Samar? Bakit mas maraming nabibiktima sa barangay natin? Ano bang ginagawa ng mga pulis? Bulyaw ni Senyor Raul na akala mo'y nag-aalala sa mga tao. Umagang-umaga pa naman at ito ang bumungad na balita. Kapag kasi nagtuloy-tuloy ang ganitong sakuna, malamang malulugi ang kanyang sakahan at hindi siya makapapayag ng ganon. Kung yun ang problema niya, ang iba naman ay nagdadalamhati sa mga taong nabiktima. Nagpatawag din sila ng albularyo subalit nang makita ng albularyo ang kinahinatnatan ng biktima ay umatras din ito. Sinabihan ng kapitan ng senyor na pauwiin ng maaga ang mga sakada niya, na nagpadagdag ng pagkasira ng araw ng gahamang senyor. Ano ba itong nangyayari sa lugar natin? Diyos na mahabagin. Nahihintatakutang saad ni Aling Adelpa. Hindi ko rin alam, pero sana'y matigil na to. Kung ano man yang balasik na yan ay sana'y mahanap na't mapaslang. Anas naman ni Mang Nestor. Napuno ang simbahan sa takot na baka maligno na ang nananalasa sa kanila, habang si Pablo ay palihim na natutuwa sa mga nangyayari. Kasama nito ang kanyang kapatid. Sa kabilang banday gulong-gulo na si Jacinto nang makita ang sarili na punong-puno ng dugo. Hindi nito alam kung saan yun nanggagaling. Mabilis niyang tinungo ang kanyang pintuan nang marinig ang pagkatok ng kanyang ama. Sinigurado niyang nakakandado yun upang hindi nito maabutan ang kanyang itsura. Anak, gumising ka na. Magtatanghalian na. Kailangan na nating mag-usap tungkol sa nangyayari sa ating lugar. Tawag na senyor sa kanya. Opo, lalabas na po ako saglit. Natataranta siyang nagtungo sa banyo. Nawala na rin ang kanyang pagkauhaw. Natatakot siya sa kanyang sarili dahil may nakuha pa siyang tinga sa kanyang ngipin. At ang tingang yon ay mukhang nanggaling pa sa laman ng tao dahil hilaw na hilaw pa yon. Gusto niyang sumigaw pero natatakot rin siyang mapagbintangan siya na siyang pumapas lang sa mga tao kaya huminahon siya. Naligo siya ng maigi upang matanggal ang mga dugong natuyo sa kanyang katawan. Ni hindi siya nasusuka sa kung anumang mga hilaw na kanyang kinain. Nang makalabas siya ay hindi siya makatingin ng diretso sa ama. Umupo ito sa hapagkainan subalit wala itong nagugustuhang kainin. Kahit ang paborito niyang ulam ay hindi niya magustuhan. Sumingasing pa ito na tila ba nababahuan siya sa ulam. Hindi may pinta ang kanyang muka at tila ba napapangiwi pa sa baho nun. Di yun napansin ng kanyang ama dahil nagsasalita ito tungkol sa mga kaganapan habang kumakain. Inatras niya ang upuan pag-uwi tumayo at lumayo doon. Tinawag siya ng kanyang ama ngunit sinabi na lamang niya
na hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Sa bawat araw na lumilipas ay hindi pa rin matukoy ang balasik ng Samar. Walang gabi na wala itong nabibiktima. Ang mga may kaya ay iniwan na ang Samar, ngunit ang mga taong walang kakayahan ay walang magawa. Wala ring magawa ang mga pulis dahil maging sila rin ay nalalagasan. Samantala hindi rin napagtuunan ng pansin ni Jacinto ang plano niya kay Pablo dahil mas natatakot siya sa nangyayari sa kanyang sarili. Para bang ang mga panakanakang napapanaginipan niya ay nagkakatotoo. Ang mga napapaslang niya, ang mga karneng ilaw na hinahanap-hanap niya, lahat ng unit tila ba hindi lamang basta panaginip. Tinignan niya ang katawan sa salamin. Lumalaki ito ngunit ang mukha niya ay ibang-iba. Bumubulosok ang pisngi. Sobrang itim na rin ang ilalim ng kanyang mga mata. Ngunit ang mga mata nito ay halatang halata sa pagiging mapula nun. Natatakot siya na baka siya nang ang binansagang balasik ng Samar. Ngunit ang inaalala niya ay ang dalawang kasama niya sa panaginip. Ngunit naputo lang iniisip niya nang katukin siya ng ama. Pinapalabas siya at halos araw-araw na kasi siyang nakakulong. Hindi naman masyadong nag-aalala ang kanyang ama dahil kumakain naman ito kapag dinadalhan ng pagkain. Subalit ang totoo ay tinatapon lamang niya sa banyo ang mga yon. Anak, ayos ka lang ba? Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Tawag sa kanya ng ama. Huwag na po, medyo umaayos na po ako. Kaunting pahinga na lang, gusto ko lang po munang mapag-isa. Sige, kung may kailangan kayo magsabi ka lang. Iniwan na siya nito kaya nakahinga na siya ng maayos. Nag-isip siya ng maayos upang makagawa ng plano. Naghanap siya ng kadena. Gusto niyang makasiguro kung tama nga ba ang kanyang hinala. Igagapos niya ang sarili mamayang gabi nang sa ganun ay mapatunayan niya kung may magbabago ba sa kanyang sarili. At kagaya nga ng kanyang plano, iginapos niya ang sarili pero hindi sa kama, kung hindi sa bakal na poste na nasa gitna ng kanyang kwarto. Pinasadya niya yun upang doon sana igapos ang magiging asawa niya at pagnasaan habang hubot-hubad. Kagaya ng kwarto ng kanyang mga magulang kung saan ginawa ng kanyang ama sa kanyang ina. Hindi niya alam na doon din niya pala yun magagamit sa paggapos ng kanyang sarili. Siniguro niya na nakatulog na ang lahat ng tao sa bahay bago niya ginawa yon. Naglagay rin siya ng busal sa kanyang bibig. Ibang klase ang nararamdaman niya. Kahit hindi siya nagdarasal ay napadasal siya na sana ay mali nga ang kanyang hinala. Ngunit hindi pa umaabot ang 12:00 ay muli niyang naramdaman ang hindi dapat maramdaman. Mainit ang katawan niya at nahihilo na rin. Wari ay may nagwawala rin sa kanyang bituka. Gusto niyang magwala. Muli niyang narinig ang kumakaluskos mula sa bintana. Ngunit hindi lamang mga kaluskos. Para ring nag-uusap ang mga yon pero hindi nga lamang niya maintindihan. Bahagya pang tumawa ang mga yon. Pagdakay umalis na sila. Akala niya'y maayos na ang lahat subalit unti-unting nanginig ang kanyang katawan. Para ring nagwawala ang hayop na nasa loob ng kanyang sikmura. Hindi kagaya ng nagdaang gabi. Hindi niya maalala ang mga nangyayari sa kanyang sarili. Ngayon ay kitang-kita niya kung paanong nagbago ang kanyang anyo. Humaba ang kanyang mga kuko. Nagbago rin ang hugis ng kanyang katawan. Nagkaroon rin siya ng maiitim na balahibo. Humaba ang kanyang nguso. Napatuwad siya na para bang hayop. Kahit madilim sa kanyang kwarto, ay nakikita niya ang kanyang sarili sa salamin. Pakiramdam niya lumalaki ang kanyang ulo. Nanlalamig ang kanyang katawan sa takot at masumigpit pa ang pagkakagapos sa kanya dahil nakatali sa kanyang tiyan ng kadena. Hindi siya na ganyong aso, subalit umaakto siyang aso. Natatakot siya sa kanyang itsura lalo na sa mapupulan niyang mga mata. Nararamdaman din niya ang paghaba ng kanyang mga ngipin. Naiyak siya sa nangyayari sa kanya. Naging halimaw siya. Pero pagkaraan ay tila ba nag-iiba na ang kilos niya. Umaamoy-umi ito na para bang aso. Nagiging mabangis na rin siya at hindi na rin niya kontrolado ang sarili. Gusto niyang kumawala sa kadena subalit wala naman siyang magawa. Nagwawala na siya sa sahig. Angil siya ng angil pero wala yung nagawa. Nakaramdam din siya ng matinding pagkauhaw at kalam ng sikmura. Isang mapulang karne na puno ng dugo ang laman ng kanyang utak na naglalaway siya sa gutom. Nagwawala na siya.
Hindi na nga makontrol ni Jacinto pa ang kanyang sarili hanggang sa may nagbukas ng kanyang pintuan. Umangil siya habang nakaharap doon. Pagbukas nun ay ang kanyang amang nakangiti. May dala itong sariwang karne ng hayop. Yan na muna ang kainin mo dahil ikaw mismo ang gumapos sa sarili mo. Hindi ka tuloy makakain ng lamang loob ng tao. Tila nang aasar pang sabi ng kanyang ama. Pagkatapos ay iniwanan na siya nito. Mas lalo tuloy naguluhan si Jacinto sa nangyayari. Hindi naman panaginip ang lahat pero bakit kasama ang kanyang ama at tila alam din ito ang kanyang sitwasyon. Sinunggaban niya ang karneng ibinigay nito. Pilit niyang tinanggal ang busal sa kanyang bibig. Nang maputol ng matatalas niyang ngipin ang nakabusal sa kanya, ay walang pakundangan niya yung nilamutak. Malaking karne iyon kaya kahit papaano ay maiibsan ang kalam ng kanyang sikmura at tila ba nakontrol na niya ang sarili kahit papaano. Sumandal siya sa bakal na kanyang kinagagapusan. Napaluha siya dahil hindi siya makapaniwala na isa siyang halimaw. Inisip niyang mabuti kung paanong nangyari yon. Naalala niya nung nalasing siya sa bar. Doon nagsimula ang lahat. Pero sa papaanong paraan. Bukas na bukas din ikakausapin niya ang kanyang ama tungkol sa kanyang kondisyon para malaman din niya kung anong maaaring ipanlunas sa kanyang kondisyon. Sinubukan niyang matulog ngunit hindi makatulog ang kanyang diwa. Walang minuto na hindi siya napapasingasing hanggang sa narinig na niya ang pagtilaok ng manok. Pero kung kailan inumaga ay muli niyang naramdaman ng matinding pagkagutom. Parang gusto na naman niyang magwala. Umaangil na naman siya. Gusto niyang pigilan ang sarili subalit hindi niya magawa hanggang sa may narinig siyang paparating. Kusa siyang nagtago sa ilalim ng kama. Kumatok ang katulong na tinatawag siya, ngunit tanging maihinang angin lamang ang itinugon niya. Nang buksan ng katulong ang kwarto ay sinindihan nito ang ilaw. Nakita nito ang kadena at ang ilang dugo sa sahig na sa hinuha ng katulong ay nagmula sa kanyang amo. Sir? Sir? Nasa na ho kayo? Mangiyak-ngiyak na tawag ng katulong sa takot na baka nabiktima rin si Jacinto ng tinatawag nilang balasik. Naguguluhan ng katulong. Tumango pa ito sa bintana upang siyasatin kung bukas pa ba yon. Nang mapagtanto niyang nakasara yun ay bigla siyang pinanlakihan ng ulo. Natuod siya sa kanyang kinatatayuan at nanlamig ang kanyang tuhod habang naririnig niya na umaangil ang nilalang sa kanyang likuran. Hindi siya makatingin at hindi niya alam ang gagawin. Ang lakas ng tibok ng kanyang puso. Para na rin siyang napipi sa sobrang hilakbot. Damang-dama niya ang kaluskos na nagtatago sa ilalim ng higaan. Nang dahan-dahan siyang lumingon, ay doon na siya tinakasan ng kaluluwa. Nanlaki ang mga mata niyang pinagmamasdan ng maitim na nilalang na nakakadena. Nakangisi pa ito sa kanya na para bang takam na takam sa kanya. Bago pa tuluyang mapakawalan ng kaawa-awang katulong ang kanyang pinakamalakas na sigaw, ay nasunggaban na siya kagad ng gutom na halimaw. Inunang nilambutak ni Jacinto ang buong ulo ng katulong na nagkasya naman sa kanyang bunganga. Nangisay pa yun bago tuluyang natumba. Parang mabangis na hayop na sinisip-sip iyon ni Jacinto. Parang nakalimutan niya ang kaninang pagiging emosyonal niya. Hindi siya nandidiri habang sinasaid niya ang laman loob ng biktima. Naubos na niya lahat-lahat pero wala pa rin siyang kabusugan. Pero ang mahalaga ay naibsan ang kanyang gutom. Naisip niya na kaya siguro marami siyang nabibiktima ay dahil hindi siya nabubusog at natatakot siya na sa oras na magutom siya hindi na niya makontrol ang kanyang sarili. Muling bumalik ang kanyang dating itsura. Hubot-hubad siya at kagaya ng dati ay naliligo siya sa dugo. Ngunit ang kaibahan nga lamang ay ang buong kwarto niya na ang may mantsa ng dugo. Hindi niya maisara ang pintuan dahil nakakadena pa siya. Nasa bulsa ng kanyang pantalon ng susi. Pilit niyang inaabot yon. Nagkanda hirap-hirap pa siya dahil nasa pinakamaliit na bulsa niya yung sinuksok. Nang magtagumpay siya nakalaya naman siya kagad. Gumaan ang kanyang pakiramdam. Nag-isip siya ng maigi. Isinara niya ang pintuan at isinilid sa kumot ang bangkay ng katulong. Itinali niya yun at isinilid sa aparador. Naligo at naglinis siya ng sarili pagkatapos ay pinagpupunasan niya ang dugo sa sahig. Hindi naging madali pero kailangan.
Narinig niya kasi kahapon nung kausapin ng kapitan ng kanyang ama na kapag nalaman nila kung sino ang nananalasa, hindi sila magngingiming pagkaisahing paslangin ito. Isa pa'y umaasa siya na sana'y wala nang nabiktima ngayong gabi, gayong buong gabi niyang ikinulong ang sarili. Oot masama siyang tao pero ayaw niyang mabuhay sa ganitong kalagayan. Hindi normal at nakakulong sa karamdamang hindi niya alam kung paano o saan niya nakuha. Naiinis siya pero kailangan niyang kumalma. Nang matapos na siya at lahat ay naghintay muna sa kanyang kwarto. Nagpahinga siya dahil pakiramdam niya ay antok na nga siya. Isa pa'y parang nangangalay ang katawan niya kapag may araw. Yung tibong wala pa siyang ibang gustong gawin kung hindi matulog ng buong magdamag. Kaya umidlip muna siya sandali bago kausapin ang kanyang ama. "Kuya, wala ba tayong gagawin para may turo na ang balasik dito sa Samar? At ang siraulong Jacinto na yun." Nanggigigil na tanong ni Rodolfo sa kanyang kuya na si Pablo. Nakatayo silang malapit sa mansyon ng mga Renales. Tinatanaw ang bintana ng silid ni Jacinto. "Malapit na. Sa ngayon ay hayaan na muna natin siyang magulo ang utak. Aakalain niyang tutulungan siya ng kanyang amang matapobre dahil inaakala niyang may alam ang senyor." Tugon naman ni Pablo. "Bakit naman? Sinaniban mo ba si Senyor Siraulo?" Tanong naman ni Rodolfo. Senyor Siraulo ang tawag niya rito. Ngunit imbes na sumagot ay ngumisi lamang si Pablo, kaya napangisi na rin si Rodolfo. Muli silang naganyong itim na aso at tumakbo upang umuwi. Bago patuloy ang magsilabasan ng mga tao. Ang kagaya nilang mga asboy hindi lamang basta-bastang mga aswang. Hindi na sana mamimiktima si Pablo dahil gusto niyang magkaroon ng normal na buhay kagaya ng mga umampun sa kanilang magkapatid sa Mindoro. Kahit na mga normal na tao ang mga yon, ay tinanggap pa rin sila ng mga yon sa kabila ng pagiging aswang nila. Bilang pagsukli nila sa kanilang utang na loob ay sinubukan nilang mamuhay ng normal. At dahil wala nga silang pinag-aralan ay minabuting magtrabaho ni Pablo sa Samar, kung saan ay minagrekomenda sa kanya na magtrabaho doon. Totally masipag naman siya, habang si Rodolfo ang maiiwan para bantayan ng kanilang kapatid na mga bata. Wala na kasi ang padre de pamilya na unang nagbalasakit sa kanila, kaya ginagawa nila ang lahat para mapangalagaan yon. Subalit hindi naging madali kay Pablo ang magtrabaho sa Samar. Kahit gustuhin man niyang maging mabait, ay may mga kupal na tao na susubok at susubok sa kanyang presensya. Ngunit magaganon man, ay pinilit pa rin niyang tiisin yon. Lalo na't nandoon sina mga Nestor na kagaya ng mga kumupkup sa kanya ay naging mabait din sa kanya. Nadagdagan pa yun dahil kay Digna at ang ina nitong si Aling Adelpa. Iyon na lamang ang dumadagdag sa paghaba ng kanyang pasensya upang hindi bumalik sa pamimiktima. Ngunit nang maramdaman niya na parang hindi na magiging maganda ang kanyang kalagayan, ay nag-utos na ito sa mga nilalang ng dilim na tawagin si Rodolfo. Kaya nang may tapon siya sa ilog, ay agad siyang natulungan ng kapatid nito. At doon ay hindi nagdalawang isip si Pablo na balikan si Jacinto. Ayaw niya itong paslangin. Gusto niya itong masaksihan kung paano nasisira ang kanyang buhay at kamuhian ng kanyang sarili kapag wala na siyang mapagtaguan. Masasaksihan nito kung paano itakwil ng mga tao sa bandang huli ay mamumuhay ng patago. Walang pera, pamilya, kaibigan o tauhan na matatakbuhan. Nang sa gayon ay maramdaman din nito kung ano ang ginagawa niya sa mga taong walang kalaban-laban. Umagang-umaga ngunit may mga ginang na nagdadalamhati. Iyak ng iyak at gustong sugurin ang bahay ni Senyor Raul. Hindi dahil sa may nalalaman sila, subalit ito ang dahilan kung bakit namatay ang kanilang mga asawa. Paano ba naman kasi? Sinabihan na ng kapitan ng senyor na pauwiin ng maaga ang mga trabahador nito. Pero hindi niya yon sinunod. Wala rin itong itinilagang magbabantay sa mga yon para kahit papaano may sumasaklolo sa mga biktima. Kung sana'y hindi nito pinairal ang pagiging gahaman, kung sana'y pinauwi niya kaagad ang mga tauhan niya, di sana'y walang nabiktima ang balasik. Takot na nagsalita ang isa sa dating alipores ni Jacinto. Umalis siya sa asyenda simula nang may nabiktima na sa isa niyang kasamahan. Sa totoo lang, ayaw ko sanang magsalita pero
Simula nang dumating si Sir Jacinto, naging sunod-sunod na ang paslangan sa atin. Parang may nangyari sa kanya dahil duguan siya nung matagpuan siya sa kanyang kwarto. Ngunit sabi ng doktor, wala naman daw itong malalang pinsala para maligo ito sa dugo. Panglalaglag ng dating tauhan sa amo. Maging siya'y gusto na ring mahuli kung sino man ang namiminsala sa kanilang probinsya. Kaya siguro ayaw kaming pauwi ni Senyor para may mabiktima pa ang kanyang anak. Segunda naman ni Tikboy. Nagkaroon ng bulong-bulungan at tila pinagtagpi-tagpi ang senaryo. Sa lugar din kasi nila maraming nabibiktima. Maraming sumang-ayon kaya na pagdesisyon na nilang tunguhin ng asyenda. Tumutol ang kapitan dahil kaanak niya ang mga Renales. Kaso'y wala siyang nagawa dahil sa dami ba naman ng mga nagkakaisa para kumprontahin ng mag-ama. Nagkaisa silang tunguhin ng asyenda. Napangiti na lamang din si Pablo sa nangyayari. Paniguradong wala nang kawala si Jacinto. Sa kabilang banday nagagalit ang senyor dahil hindi pa naihahanda ang kanyang almusal. Asa na yung muchachang tagaluto ha? Tanong niya sa ibang katulong na may iba't ibang nakatoka. Pero walang nakakalam kung saan ba ito nagtungo. Nung matapos po siyang maligo at maghanda ay lumabas po siya ng kwarto para magluto. Tugon ng isang tagalinis. Kung nagising pala ay nasan na? Baka kinain din ng lintik na balasik na yun ha? Nanggigigil nitong paninermon. Wala nang naisagot pa ang mga katulong. Pa, pwede ba kitang makausap? Tawag ni Jacinto sa kanyang ama. Mukha itong inaantok. Mukha rin itong may sakit kaya agad na tinalikuran ng senyor ang mga katulong. Mabutit lumabas ka na ng kwarto mo. May gusto ko bang kainin o may masakit ba sa'yo? May pag-aalalang tanong ng kanyang ama. Malayong malayo sa nakaharap niyang ama kagabi. Niyakap niya ang kanyang ama habang humahagulgol. Pa, anong gagawin ko? Ayoko ng ganito. Sumbong nito na para bang bata. Naguguluhan ng senyor kaya tinanong niya ito ulit kung ano bang nangyayari. Iginiya ng binata ang ama sa kwarto. Pagkatapos ay binuksan ng aparador. Nalaki ang mga mata ng senyor at napahawak sa kanyang dibdib sa takot. Hindi ko alam kung kailan, kung paano, pero alam niyo yung kalagayan ko. Nang malaman ko yung nangyari sa akin kagabi, ikinadena ko ang sarili ko. Pagkatapos binigyan niyo ako ng karne ng hayop. Pero hindi doon naibsan ang gutom ko. Kaya nang pumasok ang katulong siya ang kinain ko pa. Tulungan niyo ako makawala sa sumpang ito pa. Pagpapaliwanag ni Jacinto habang nagmamakaawa. Nagtaka naman ang kanyang ama dahil sa sinabi ng anak. Wala akong alam at wala akong anak na halimaw. Bulalas ng kanyang ama habang lumalayo sa anak. Napaiyak na lamang si Jacinto habang tinatawag ito. Hindi niya maintindihan ng ama. Paanong hindi niya alam na halimaw siya gayong siya pa nga nagbigay ng pagkain sa kanya. Lumalapit siya kay Senyor Renales, ngunit lumalayo ito. Narinig na lamang nila ang taong bayan na paparating. Tila nagpoprotesta at nais sugurin ng mga Renales. Nagtatakbo si Senyor Renales sa labas na takot na takot. Halimaw! Halimaw! May halimaw sa pamamahay ko! Sigaw pa ng senyor. Nagkagulo ang mga tao habang itinuturo ni Senyor Renales ang kanyang anak sa loob. Hindi makapaniwala si Jacinto na ipagkakanulo siya ng sariling ama. Sumugod ang mga tao sa loob kaya wala nang mapagpipilian si Jacinto kung hindi ang tumakas. Hindi man niya alam ang pupuntahan subalit kailangan niyang makalayo roon. Malawak ang pagkakangiti ni Pablo at Rodolfo habang tinatanaw ang pag-aanyong aso ni Jacinto. Kaawa-awang nila lang. Walang nagawa ang pera niya. Panglalait pa ni Rodolfo sa bago nilang yanggaw. Natagpuan ng kalunos-lunos na bangkay ng katulong sa aparador nito dahilan upang makumpirma nga na si Jacinto nga ang balasik ng Samar. Sa susunod na araw, uuwi na tayo sa Mindoro. Hayaan na nating magkasik ng lagim dito si Jacinto. Ani Pablo. Paano na si Nadigna? Hindi sila magagalaw ng lalaking yon. Ituturo natin kina Mang Nestor at Digna ang pangontra sa mga kagaya natin. Saad pa ni Pablo na sinang-ayunan naman ng kapatid. Nawala ang takot ng mga tao nang malaman kung sino ba
ang nananalasa sa kanila at hindi makakapayag ang lahat na mabuhay ito sa Samar. Lalo na yung mga namatayan. Di sila titigil hanggat hindi nila na ipaghihiganti ang kanilang mahal sa buhay. Hindi alam ni Jacinto kung saan tutungo. Wala rin siyang alam na mapagtataguan liban sa gubat. Hindi siya makapaniwala na kaya siyang talikuran ng sariling ama, gayong alam nito ang kalagayan niya. Namuo ang galit sa kanyang dibdib. Ngunit hindi rin niya alam na yun na pala ang huling araw ng kanyang ama dahil inatake ito sa puso. Di nito kinaya ang nangyari sa kanya. Dahil sa kondisyon ni Jacinto ay hindi nito napigilan ang sarili na mambiktima pa. Kahit anong pigil niya sa sarili, kapag nagugutom siya hindi na niya kontrolado ito. Ang mahalaga sa kanya ay mga pambiktima ng tao na para lang maibsan ang tawag ng kanyang sikmura. Lahat ng yan ay pangontra sa kagaya ni Jacinto. Hindi kayo malalapitan ng halimaw na yon. Mag-iingat kayo rito. Magpapaalam na rin ako dahil wala na rin naman akong trabaho pa rito. Paalam ni Pablo, kina Mang Nestor, Aling Adela, at lalo na kay Digna. Naiyak ang dalaga. Sinubukang pigilan ng dalaga si Pablo pero wala itong nagawa. Kahit nagpahiwatig na ito ng nararamdaman. Subalit hindi yun naging sapat upang mapigilan ito. Ani ay hanggang kaibigan lamang ang kaya niyang maibigay. Kaya hinayaan na siya ng dalaga. Ang hindi alam ni Digna ay pinipigilan lamang ni Pablo ang sarili dahil ayaw niyang mandamay ng sumpa sa mga magiging pamilya nila. Mahirap maging asbot, walang tao ang gugustuhing maging aswang. Hinanap ni Pablo si Jacinto. Nang mahanap niya ito'y nasa kalunos-lunos na itong lagay. Hindi dahil nagpatiwakal ito, kung hindi nagpahuli na rin ito nang malaman ang sinapit ng ama. Siguro na pag-isip-isip niya na wala rin naman siyang matatakbuhan at hindi gugustuhing mamuhay sa ganoong sumpa. Kung ninanais niyang mawala na lamang sa mundo kaysa makapatay at mabansag ang balasik ng Samar habang buhay. Sayang, maayos pa naman ang trabaho rito. Ako naman ang magtatrabaho, kuya. Ikaw naman ang magbantay kila inang. Uwi ka ni Rodolfo sa kapatid habang binabagtas nila ang gubat. Si Raulo, hindi pwede yon. Maikli lang ang pasensya mo, baka isang beses ka lamang mapaaway, lamutakin mo kaagad sila. Tugon naman ito sa kapatid. Naghalaka na lamang sila pagkatapos tumakbo sa madilim na bahagi ng gubat at nag-anyong malalaking aso. Bali hanggang dito na lamang po muna yung kwento. Sana po may natutunan po kayo sa napakaganda na namang kwentong ito na sinend sa atin ng isang sender mula sa Samar. Hindi ko alam kung paano niya nakuha yung kwento o baka may nagkwento lang din sa kanya kasi di naman niya sinabi, no? Ang masasabi ko lamang sa kwentong ito, napakaganda ng aral. Nasabi natin na kahit napakaganda ng katayuan mo sa buhay, wag na wag pa rin tayong manlalamang ng kapwa, mantatabak ng kapwa o kahit na anong masasamang gawain para sa ating kapwa. Wag po nating gawin yon. Wag po nating hayaan na lamunin tayo ng kasamaan. Hanggat maaari, puro kabutihan sana ang gawin natin. Kaya maraming salamat po sa inyo. Sana po yung naging malaking tulong itong kwentong ito para yung iba nating kababayan o ibang nakikinig ng story natin ay matauhan kung may gumagawa man ng ganito. Yun lamang po. Maraming salamat pong muli. Magkita-kita po tayo sa comment section.